Ombudsman at ang Independent Panel on Infrastructure ay inatasan ng Korte Suprema na magbigay ng komento ukol sa petisyon ng dating mambabatas na si Elizalde Co at ilang mga abogado naman reklamo itong si Senate President Soto sa Korte Suprema. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Grant Hilario. Inatasan ng katas-tasang hukuman si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla at Independent Commission for Infrastructure na magkomento sa inihahing petisyon ni former Ako Bicol Party List Representative Zalde Co. Kinuwestiyon kasi kamakailan ng dating mambabatas ang resolusyon ng Ombudsman nang kasuhan nito si Zalde Co sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation may kinalaman sa korupsyon sa flood control. Paglilinaw naman ng Korte Suprema na wala pang inilalabas na temporary restraining order ukol sa petition for certiorari ni Zalde Co. Alinsunod rito, tiniyak ng Office of the Ombudsman na susunod sila sa kautusan ng Korte Suprema na magbigay komento hinggil sa petisyon ng dating mambabatas. Samantala, ngayong araw na may naghain ng petisyon ang ilang mga abogado sa katas-tasang hukuman laban kay Senate President Vicente Tito Soto III. Inirereklamo nina Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuelito Luna, Attorney Harold Respicio at iba pa ang naturang senador dahil sa mga komento nitong may kinalaman sa nakaraang resolusyon ng Korte Suprema ukol sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Partikular na sinampa nila ang mambabatas ng petition for indirect contempt sa paniniwalang hindi nito nirerespeto ang desisyon ng maestrado. Giyot ni Attorney Ferdinand Topacio na ang mga pahayag kamakailan ng senador ay nakakaapekto sa imahe ng katas-taasang hukuman. Ito pong petition na ito ay pinagtulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado si Attorney Jose Arturo Topacio III sapagkat para po sa amin ay yun pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean, destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Dahil rito, inilahad ng abogado ang ilan sa mga komento ni Senador Soto III na kanilang mariing tinututulan o hindi pinagsasang-ayunan. Dagdag pa niya, ang ganitong mga uri ng pahayag ay mali at hindi katanggap-tanggap lalo pat siya ang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, para po, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwedeng bastusin na lang. Kung sakali man matukoy na guilty sa indirect contempt, si Senate President Tito Soto III, maaari siyang maharap sa 30,000 pisong halaga ng multa. Pati na rin ang 6 na buwan na pagkakakulong ay posibleng ipataw sa naturang mambabatas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.